Sige po. Magpasimula na po at baka naman po nila iharapin. Sige po, start na po tayo at bago po tayo tumako sa pagbabahagi na ng salita ng Panginoon ay tayo po muna ay manalangin at nagbabay at pagsama sa ating Panginoon. Sige po, mamaya natin tayo po sabi natin ang presensya ng ating Panginoon. Nanalig, tingin, kapag kayong Diyos na dakilat, kayong Diyos na katatsan, kayong Diyos ay mong nagpapagpapay, kayong Diyos na dakilat sa mga kasalanan. Ngayon sa amin sa mga tayo, pinakasan at patulang pinagkakabot sa bawat pinagkakabot. Salamat Panginoon sa kalakasan, salamat Panginoon sa ating na Panginoon, pag-isip namin sa umaga Panginoon, na mayroong pamilya nila at sa pagpasalamat sa iyo Panginoon. Ngayon, salamat po Panginoon sa bawat araw na ikaw sinasama sa amin Panginoon. Dahil sa iyong banal na Espiritu Panginoon, maraming salamat Panginoon sa katulad na pagbibay Panginoon. Panginoon, mananalangin namin ang magaling po Panginoon. Ang pagbabalay po namin sa ikalawang Pedro Panginoon, pagpapri, ikaw nagbigay sa amin ng kaparayagan, ikaw nagbigay sa amin ng araw Panginoon na nagagamit namin sa aming buhay, sa aming pag-araw-araw na panginoon. Panginoon, magsangayat mo po, isipan namin Panginoon, maging nalisin mo po ito Panginoon, na pangalaman at kaparayagan mo ay malayang mapapasok sa aming puso at isipan Panginoon, at maging sa aming mga Panginoon, sa mga kabataan na natarito, katulad sila ng natin Panginoon, nasa biyahe man sila Panginoon, iuwi sila Panginoon, na malagalayan paligtasan na ng aming asawa. Panginoon, maraming salamat po na kinalaman ng kapatid-tayo na lahat ng kapatid. Ang po pinakabasa ko po, pagkabilang po sa pangalan ng Diyos. Amen. Sige po, ngayon po ay salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay nasa 2 Peter, chapter 3. Ang napili ko po muna yung unang magbabahagi at ang napili ko po ay verse 1 to 3. At sinasabi po dito, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sinusulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan ninyo sa kabutihan sa pamamagitan ng pagpapala sa inyong pinagpapay. Nais ko ipalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos na una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinako sa inyo. At sa verse 3 po, una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na ang mga huling araw ay darating. Ang mga manlilipat at susundin ang masasamang kalakasan. At purihin po yung pagkakasap namin sa baba po ng ating Panginoon. At kung naaalala mo po, matatanda, kaya po ng sinuko kagabi, kaya po sa verse 2, ay nandun na paalala. Nandun na naisipot po kagabi sa verse na chapter 2 po po kagabi. Yung kung gaano kahalaga na equip tayo sa baba ng Panginoon. At nandun na sinabi ko rin po kagabi, naisip ko din sa inyo kagabi na yung paalala, yung naisip ko sa kagabi po sa verse 1, kagabi to verse 1, ay nandun din yung naging paalala sa atin ng Panginoon. At ito din po sa chapter 3, verse 1 to 3, ay isa din po itong paalala sa atin ng Panginoon kapag tayo gisingin. Di ba po sabi doon, gigisingin tayo sa pag-aaral ko ng mabuti. At isa din po ng paalala po sa atin ng Panginoon at pag-aaral kaalaman na alam natin kung ano yung katotohanan, kung ano yung nakasulat sa Biblia, kung ano yung dapat natin panghawakan. At sabi po yan sa verse 3. Sabi po sa verse 3, sa una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masamang kalakasan. Sabi po yun, ibig sabihin sa verse 3, una sa lahat, dapat ninyong maunawaan. Dapat natin maunawaan. Kasi dapat natin maunawaan, binibigyan tayo ng babala ng Panginoon.
Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon. At ang sa akin po ay yung sa unang Pedro, ah, chapter 3, verse 17. Nakasado dito na, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayun, basahin ko po yung isa pang supporting verse na nakita ko po na dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag nang matinag. Huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal. At ayun, dahil nga po, kasi nga po, ayon nga po dun sa naunang verse, bago po yung verse 17 na nakasado ho dito na may ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap maunawain at at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang mga sarili. At yun, dahil nga po dito sa mga taong ito na walang ginawa kundi linlangin yung mga taong na nasa paligid nila na nagtuturo ng mga maling katuruan na yun nga po sinasabi ho dito na sila ho'y mga mangmang at magugulo ang pag-iisip na, na masasabi natin na nakilala na nagkaroon na sila ng pagkakakilala sa Panginoon, ngunit sa hindi mawaring dahilan ay gumagawa sila ng mga ganito na ng nagiging sanhi sila ng kaguluhan sa mga tao, ng kalituhan na ayun na at ngayon sa ating sa ating para hindi tayo madala sa kanilang mga maling katuruan, dapat po tayo magpakatatag na ayun nga na dapat maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. At ang unang-unang pamamaraan ng ating paglilingkod ay yun nga po na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. At dahil po dun sa ating personal na relasyon sa Panginoon, kung tayo'y nagsisipag sa pananalangin at pag-aaral ng kanyang salita ay ito ang babaunin natin para ah, pag may dumating po mga ganitong mga tao na nanggugulo na nagtuturo ng maling katuruan ay handa po tayo na hindi nila tayo hindi nila tayo matitinag at hindi nila tayo maililigaw at yun nga huwag magpakatatag kayo at magibang at yun po at kung tayo po ay um, magpapatuloy at talagang magpapakatatag tayo alam naman natin na hindi masasayang yung ating paghihirap, yung ating yung ating pagpapagal sa ating Panginoon na tatanggapin natin yung kanyang mga pangako dahil po sa mga ito. At meron pa pong isang supporting verse na Galatians 5:1 na malaya na tayo 5:1 malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaliping mang pangmuli. At yun nga po, dahil sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Kristo ay malaya na po tayo sa kasalanan. At dapat po tayo magsumikap na mamuhay sa kabanalan at huwag na magpaalipin pang uli sa kasalanan. Huwag na nating balikan yung mga yung nakaraan natin pong pamumuhay sa kasalanan. Magpatuloy na lang ho tayo sa Panginoon. At meron pa pong isa na sa
Ayun nga po sa dito po sa unang Pedro chapter 5 verse 9, labanan nyo siya at kasi basahin ko rin po yung sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya, so ang tinutukoy dito ay ang dyablo. At magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig na, na wag po tayong mabahala ah, na isipin din natin na hindi lang tayo ang nagtitiis sa mga pagsubok na ating kinakaharap at sa mga sa mga mapang-usig na tao, yung mga lahat po ng mga lingkod ng ating Panginoon ay dumaranas din po nito na yun nga po, gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig dumaranas po nung kahirapan at pagtitiis. At yun po, at dahil nga po hindi lang tayo, gamitin ho natin yung pagkakataon na yung mga ganitong mga programa ay ating tangkilikin, na yung pagtitipon, kasi po ito po yung pamamaraan upang magamit natin, at masamantalahin natin na makapagpalakasan tayo sa isa't isa. At yun po, meron pa po, yun po lahat na po pala yun. At dahil nga basahin ko po yung kasunod na sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesus Kristo, at sa pagkakakilala sa Kanya. Ayun nga, na paano patuloy tayong lalago sa kagandahan loob ng ating Panginoong Kristo na tagapagligtas. Ayun na, dapat po tayo ay maging consistent sa ating ginagawa, na lagi ho nating idadalangin na wag maapula yung nag-aalab na puso natin sa salita ng Diyos, na maging consistent po tayo sa pag-aaral ng salita, at maging consistent po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, lahat po ng mga bagay na ginagawa natin na nakakatulong sa ating kapwa, ay isang way po ng paglilingkod sa Panginoon, na yun. Yun nga po, gaya po nung ating pinag-aaralan nung nakaraan, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para tayo'y maligtas. Ginagawa po natin iyon dahil yun po ang way ng paglilingkod sa Panginoon, at para maitaas natin ang kanyang pangalan, at yun po dapat lagi ang ating aim, na 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 lagi nating itaas ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, at lagi nating palugdan siya, lagi tayong kalugdan ng Panginoon dahil sa ating paglilingkod sa Kanya. At yun nga po, at Diyos ang mabuti, at nasa Diyos lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Yung po po, yung po ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. At totoo po yun na kinakailangan natin din lumikot ng Panginoon, na nandun talaga nandun yung katatagan ng ating pananampalataya. At alam mo po, minsan kasi, minsan, ang daming nararap, ang daming naninisip,
is Jesus. Itinutukoy na naging ang Panginoong Hesus at sa kanya tayo tumiwala. Dahil malaki ang pagkakaiba ng Panginoon sa Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng Diyos sa tao. Totoo, ang tao ay giniit, Panginoon hindi. O ang pangako ng tao na babagay sa Panginoon hindi. O ang tao ng ibigo, Panginoon hindi. Kaya nga po, tumiwala tayo sa Panginoon. Kasi ang siguradong bagay, nagkakabang na sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Panginoon po yung nakakataas ng pagkakawin.
Amen. God bless po. Bless po. Good night. Good night po. Bless